As we begin our worship service, we invite everyone. Pari po kayong tumayo, then after that, pwede po kayo. Ayan. Good morning everyone. Bago po tayo magsimula sa pag-aawitan sa ating Panginoon, kamustahin po muna natin yung ating mga nasa tabi. Ayan. Sabihan natin sila Happy Lord's Day. Ayan. Tanggalin natin mga kapatid ang mga nararamdaman natin, kalimutan natin lahat ng problema natin sa labas. Dahil today, ang Panginoon lang ang importante sa umagang ito. As we celebrate God's goodness and faithfulness, may this song reminds us that every praise we offer is a testament to our God's eternal God. Join us as we sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Tumayo po kayo mga kapatid. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.
Yes, it is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Yes, Lord, our Heavenly Father, Lord, we praise and glorify you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin, Panginoon, lahat ng papuri sa iyo. Sa umagang ito, ingatan mo po nawa kami. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, na paparating sa simbahang ito. Mga wala pa dito, Lord, ikaw, Panginoon, na magdala sa kanila dito sa iyong bahay-sambahan. And Lord, ikaw nawa mo muna sa umagang ito. Mag-glorify ka namin, Lord. At wala po, Panginoon, na kahit anong problema ang makapasok sa mga utak namin, Panginoon. Bagkus, puro papuri sa iyo ang maisip namin sa mga oras na ito. Bakuran mo po ng iyong Santong Espiritu, Lord. Ang iglesyang ito, ikaw din nawa ang gumamit po sa gagamitin mong mensahero sa umagang ito. Ito lamang ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Maaari na po umupo ang lahat. And now, we will have our own prayer as part of our worship through prayer. You will see our prayer items po posted on the screen sa atin po. Show na lang po sa screen, then ipagpipray po natin na yun. Let's pray na po.
Let us sing our response song, Hear Our Prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant us thy peace. Amen. Tayo po ay patuloy na tumayo at sabayan niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon as part of our worship to our God, ang pag-awit sa Kanya. According to the Word of God, but thanks be to God, He give us the glory to our Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians 15:57, let this song remind us the incredible hope and assurance we find in Jesus. Embracing the victory He was won for us through His sacrifice and resurrection. It highlights the redemptive power of Jesus and the victory He brings over sin and death. Let us sing Victory in Jesus. I heard and know the story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His crowning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me into victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing
plunged me into victory beneath the cleansing flood. He plunged me into victory beneath the cleansing flood. He plunged me into victory beneath the cleansing flood. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At patuloy po tayong tumayo at sumama po kayo sa aming pag-awit. We celebrate Christ's power in overcoming life's challenges. This song encourages us to rely on Jesus' strength and remind us that through Him, we can conquer any obstacle. From the book of Revelation 12:11, they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Let us sing Overcome. Seated above, enthroned in the Father's love, Sumabay po kayo mga kapatid. destined to die, poured out for all mankind. God's only Son. God's only Son, perfect and spotless one. He never sinned but suffered as if He did. He never sinned, but suffered as if He did. All authority. All authority, every victory is yours. All authority, every victory is yours. Savior, worthy of honor and glory, worthy of all of our praise, for you overcame. Jesus, awesome in power. Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. For you overcame. Power in hand. Speaking the Father's plan. Power in hand, speaking the Father's plan. Sending us out. And sending us out, loud in this broken land. All authority. All authority, every victory is yours. All authority, every victory is yours. Savior, worthy of honor and glory, worthy of all of our praise, for you overcame. Jesus is awesome. Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. For you overcame.
napakabuti ng Panginoon sa atin. Kaya huwag tayong mahiyang kantahin. Papurihan natin siya sa umagang ito. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. Savior, worthy of honor and glory, worthy of all of our praise, for you overcame. Jesus is awesome. Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. But you overcame. Savior, worthy of honor and glory, worthy of all of our praise. But you overcame. Pinulit natin, Jesus is awesome. Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. But you overcame. Yes, Lord, our Heavenly Father. Lord, you are awesome in power forever, Lord. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa umagang ito. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng masayang puso na umaawit sa iyo. Salamat, Lord, dahil mapalad ang bawat isa. Mapalad kami, Panginoon. Dahil nasasabi namin sa iyo to, Panginoon, ng harapan sa iyong simbahan. Na you are awesome in power, Lord. Salamat dahil ikaw ang Ama namin. Na hindi kami kayang husgahan. Na hindi kami kayang iwan sa gitna ng aming mga problema, Lord. Ang mundong ito, Panginoon, kaya kaming husgahan. Pero ikaw na aming Panginoon, Lord, never mo po kami hinusgahan. At ang totoo, pinili mo, Panginoon, na mamatay sa krus para saluin ang kasalanan ko. Kasalanan namin, Lord. At ayan po ay pinagpapasalamat namin sa iyo sa umagang ito. Ayan po ang aming binabalik sa iyo, ang papurit pagsamba. Nawa maluwalhati ka namin, Lord. In the name of Jesus Christ, Amen. Mari na po. May I request everyone to please stand up for the reading of the Holy Scripture. From the first book of John, chapter 4, verses 1 to 6. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are of the world. Therefore, they speak as of the world, and the world hears them. We are of God.
He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. Praise God for the reading of the Holy Scripture. You may now all please be seated. And now, mga kapatid, napakasarap pumuri sa Panginoon. Napakasarap kumanta, amen? Ayan, pero hindi pa tapos po ang ating pag-awit sa Panginoon. Now, we will witness the special performance by our brothers and sisters in Christ from the Young Pro po. Praise. Good morning po sa ating lahat. We're singing for the Lord. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages slipped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation
seal the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, death has not set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. To God be the glory. To God be the glory. And then, kita naman natin na purihin ng Panginoon, napakagaling ng ating mga kapatid. And ngayon naman po, dahil natapos tayo sa pagpuri sa ating Panginoon, now we will proceed to listening to the message from our Lord. And ihahati dito ng ating pastor. Siya po ay hindi na bago sa ating harapan dahil kamakailan lang ay naging guest speaker po natin siya. Walang iba kundi ang ating makisig na pastor ng First Baptist Church of Bautista. Pangalawa po siya sa First. Ayan, walang iba po, Pastor Jose Rodriguez. Okay, magandang umaga po sa lahat. Bali, pangalawang bisis ko na po mag-speak sa church na ito. Very challenging po sa amin na kayo po ay aming makita at makasama. Bagamat na si Deacon Ira ay wala yata dito, no? Oo. Pero mayroon siyang assistant. Yung kanya assistant ay the youngest young people, pastor. Okay, tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 4. Nawa ang talatang ito ay makatulong po para ma-remind po tayo sa lumalaganap na mga iba't ibang usapin regarding the false teachers. Kaya dito po, ito po yung topic na binigay sa akin ni Pastor Oji, yung the rising of the false teachers. Okay, dito po ay makikita natin yan sa 1 John chapter 4 verse 4. Everybody begin. Kayo sa Diyos, bumunti kong mga anak, at naging at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much this morning. Thank you, Lord, for giving opportunity to us to worship you this morning. Panginoon, patawad po sa lahat ng aming mga kainaan at kasalanan, at samahan mo po kami, gabayan mo po kami, at pangunahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang hindi po kami makonfuse sa aming naririnig, kundi bagkos ito'y maging challenge po sa amin upang kami ay patuloy na magtiwala at umasa na ikaw lamang ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Pagpalain mo po
ang mensahe na mahayag ayon sa tulong at gabay ng iyo pong Santong Espiritu. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Makaupo na po lahat. Okay po, hindi ligid sa inyong kalaman ay very controversial issue na nangyayari ngayon sa ating paligid. No? Bali, ang minsang ito ay na ipinagkaloob ng Panginoon sa iglesyang ito, the rising of the false teachers. Ang ibig ko sabihin, the rising of the false teachers, ang pagbangon ng mga maling guro. Yan ang pagbangon ng mga maling guro. It is easy to be frightened. It is easy to be frightened by the wicked. The wickedness we see all around us, and to be overwhelmed by the problem we face. Evil is obviously much stronger than we are. Na kung ang kaaway, siya pa ay mas malakas sa atin kung wala yung banal na espiritu. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang banal na espiritu ay sinugo ng Panginoon para talunin yung ating malakas na kaaway, yung evil. Apostle John assure us, however, that God is even stronger, na mas malakas ang Diyos kaysa sa sanglibutan. He will conquer all evil. His Spirit, His Word live in our hearts. Kaya according to John chapter 1, verse 4 and 5, dahil sabi rito, we are of God little children and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na kami ay yung dinala sa dakong ito upang makinig ng mensahe ng katotohanan. Dalangin namin, samahan mo po kami at pagpalain ang iyong mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan. At alisin mo po sa amin ang anumang mga distraction, Panginoon, kundi bagkos ay tulungan mo po kami na aming maunawaan, maintindihan ang katotohanan ayon sa mga biblical na katuruan. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Dito po sa verse 4, na makikita natin sa verse 4, sa chapter 4, verse 4, yung salitang, we are of God, the little children. We are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Na sa Tagalog po, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siya ang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Dito po sa verse 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propita sa sanglibutan. Kaya dito po sa verse 4 ng chapter 4, ng 1 John chapter 4, na makikita natin who is he that is in the world, meaning Antichrist. False teachers, false prophet. Who is he na nandito na ngayon? Now the spirit of Antichrist manifested in those who. The spirit of Antichrist manifested in those who. Yan sa verse 1, yan salitang spirit of teachers, according to Apostle John, speak of the spirit of teachers in a way similar to what Paul say
about the spirit of the prophets and 1 Corinthians chapter 14, verse 32 and 33. Tingnan po natin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 32 and 33, ito po yung reminders ni Apostol Pablo. Ito po yung kanyang ini-encourage sa atin na kailangan ating maunawaan, maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga false teachers, anong ibig sabihin ng mga false prophet, anong ibig sabihin ng mga bagay na nangyayari sa ating panahon. Kung ito ay nangyayari sa panahon ni Apostol Pablo during the time, how much more sa panahon natin ngayon. Kaya dito po ay very challenging word na binabanggit ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 32 and 33. Ang sabi po ay ganito, at ang mga espiritu ng mga propita ay nasa sakupan ng mga propita, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Tama? No, kung tayo po ay nasa Panginoon at ang banal na espiritu ay nasa atin, sabi diyan ay madidiscern natin kung ano yung ating kaharap at madidiscern natin kung ano yung kanyang katuruan. Madidiscern natin kung siya ba'y nagtuturo ng tama o hindi. Kung ang banal na espiritu na sinugo ng Diyos sa panahon na yon at sa panahon natin ngayon ay siya lamang ang may kakayahan na magbigay ng pagkaunawa sa mga bagay ayon sa ating kapaligiran. Alam niyo po, kung sino po rito yung laging babad sa mass media, no, may lumalaganap na katuruan na si Yahweh daw ay sinungaling, di ba? Si Yahweh daw ay malupit. Yan. Alam niyo po, ito po yung mga grupo ng mga Marcionism. Ang Marcionism po, during that time, ito po yung mga Gnostic movement during that time, 2nd and 3rd century AD. At ang paniniwala po nila dito ay hindi sila naniniwala sa Diyos ng Old Testament. Ito po yung that rejected the Old Testament God. Yung Diyos daw sa Old Testament at Diyos daw sa New Testament ay hindi daw magkaparehas yan. It's not the same. Kita mo yan, blasphemy against of the Holy Spirit. Ikilala pa naman itong grupo ito, wag ko nang bagitin baka rito ay mayroong mga ina-idol si ganun. Ito po yung mga weakening ministry na talagang pag mayroong mga membro sa church na inayos, kinokorek ng pastor, sa kanya tumatakbo. Diba? Sabi niya dito, no condemnation. Dito magre-represent tayo, magre-recharging. No condemnation. Kaya maraming pumupunta doon, hindi na ayos ang buhay. Kung kiniklaim natin na tayo ay mayroong bahid na banal na espiritu sa ating puso, yan yung sabi dyan ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo. Na sabi dyan, sapagkat ang Diyos natin, hindi Diyos ng confusion, hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Natin mo rito, no? Sabi niya, in the spirit of the prophets are the subject to the prophets. For God is not the author of confusion. For God is not the author of confusion, but of peace. But of peace as in all churches of the saints. Kita mo yan? Maliwanag po. Kaya kung tayo po ay mayroong mga ina-idolize na leader, mag-ingat din po tayo. Na hindi po lahat ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tama lang yung mensaheng binigay sa atin ng Panginoon sapagkat ito ay magre-remind po sa atin. Kaya sabi po dyan, now who is He that is in the Word? Sino yung nasa sanlibutan? Nandyan na yung Antichrist. Nandyan yan ang mga false teachers. Nandyan na po yung mga false prophet.
the spirit of Antichrist is manifested in those who, according to Apostle John, speak of the spirit of teachers in a way similar to what Paul says about the spirit of the prophets in 1 Corinthians chapter 14, verse 32 and 33. Meaning, for God is not the author of confusion. Pag yan ay nakukompuse kayo, hindi sa Diyos yan. Kung kayo ay nanilito, kung kayo ay nagalinlangan, hindi sa Diyos dyan. Ang sa Diyos ay mayroong kayusan. Mayroong tamang kaulugan ng katotohanan na nagbibigay sa atin ng peace of mind, na nagbibigay sa atin ng peace of heart. Kung tayo ay nakukompuse, na naguguluhan, alam niyo po, yung mga ganitong issue, kuminsan, sinasakyan ito ng tablo. Para yung focus natin sa mission, mabaling, mawala yung ating pag-focus sa mga Bible study at sa mga visitation. Tama? Kundi pag-uusapan na lang natin yung issue. Yung mga controversial issue regarding sa ganong mga doctrine. Pero tayo po ay nire-remind ni Apostol John, kahit sa kapanahon nila ay nangyayari ito. Ganon din sa panahon natin ngayon. Kaya sa 1 John chapter 4 verse 1, ito po yung na-encounter ni Apostol John sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala agad sa bawat espiritu na hindi ninyong sinubukan ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang guro, mga bulaang propita sa sanglibutan. Alam niyo po, yung puso ni Idlapis, banggitin ko na. Kung ano yung nasa puso niya na matagal niyang tinatago, nilabas lang ng Diyos yan. Nilabas lang ng Diyos yan. Kaya yan sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa dilim, siya kong ilalagay sa liwanag. Para makita kung ano yung nasa puso mo. Baka mamaya ay pagbaba ko rito, mayroong mag-ano sa akin, Pastor, sinisiraan mo yata si gano'n. Hindi po. Yan po ay hayag. Buong mundo na po ang nakakaalam yan. Na gano'n ang kanilang daladalang doktrina. Kaya Apostol John sa 1 John chapter 4 verse 1, Apostol John is not referring here to demon possession, but to teachers who promote error, meaning spirit of teachers or spirit of false teacher. But the false teachers obey evil spirit. A true prophet is one who received direct revelation from God. False prophet claims to have received past tense direct revelation from God, but in fact promotes erroneous ideas. Kita mo niya, no? Kumukuha din sila sa Biblia. Walang problema nito ay mayroong mga error. Talagang madideceive talaga pag hindi tayo nag-aaral ng mga doktrina. Hindi tayo babalik sa katotohanan. Kaya sa ating kailangan pairalin natin yung ating mga biblical principle. Ano ba sinasabi ng Bible? Dapat ang pinaka-base natin yung Biblia. Kung ano sinasabi ng Biblia, yun yung ating paniniwalaan sapagkat ang Diyos natin ay nasa Bible. Wala doon sa sinasabi ng iba. Kung ang Diyos natin ay nasa Bible, siya yung Diyos na gumawa ng langit at ang lupa. Tama? Siya yung Diyos ni Abraham from the beginning sa Old and New Testament. Kaya sabi ni Moises, sino ka baga, Panginoon? Wala, sabi ng Panginoon, I am.
that I am. Ibig sabihin, siya Diyos na kailanman, hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Everlasting God to everlasting God. Si Yahweh ay Diyos na mabuti at mabait sa lahat. Si Yahweh ay mapagmahal. Si Yahweh ay Diyos na makapangyarihan, Almighty One, Eternal One. Tapos sabihin mo si Yahweh ay malupit? Siya ay sinungaling? Ano yun? Blasphemy yun. Yan yung sabi ni Apostol John, mag-ingat kayo sa mga nagtuturo, sa mga nagpipreach. Hindi lahat ay nagsasabi na sila yung nagtuturo ng tama. Kaya dito po ay sabi dyan, the false prophet, no, the false teachers I claim to have received direct revelation from God, but in fact promote erroneous ideas. 1 John chapter 4 verse 4. Dahil sabi dyan sa 1 John chapter 4 verse 4, kayo sa Diyos. Tama. Kung tayo ay kiniklaim natin na tayo ay tumanggap na sa Panginoon, patunayan natin na kayo ay sa Diyos, mumunti ko ang mga anak, inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila, wala namang ibang makakadaig dyan, kundi yung Holy Spirit na sinugo ng Panginoon sa ating mga puso. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng Spirit of Wisdom para ma-distinguish natin, ma-discern natin ang ibang mga nangyayari sa ating paligid, kung ito ba ay sa Diyos o hindi. Sa 1 John chapter 4 verse 4, the spirit of Antichrist manifested in those who, meaning number 1, despise His name. Yung ibig sabihin, hinamak ng mga false teachers yung pangalan ni Kristo. Binabanggit nila yung pangalan ng Panginoon, pero yung pangalan ni Kristo ay kanilang hinamak. Pangalawa, refuse to believe. Refuse to believe the Bible is God, is Word. Yung 66 books doon sa from Old Testament to New Testament, nire-reject nila yan. Ang sabi nga dyan, pag ang isa ay hindi mo tinanggap, kasi ang alam mo niyo po, mga false teachers, ang ginagawa ngayon ng mundo, sinisiraan nila ngayon yung pride. Kasi pag ang tao ay hindi niya tinanggap, pagka tinanggap yung isa at hindi niya tinanggap yung dalawa, walang kaligtasan. Kaya ito yung pilit nilang wasakin, pilit nilang sirain. Kaya pag tinanggap mo isa, kailangan tanggapin mo rin yung dalawa kasi iisang Diyos sila eh. One God but three person. Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang God the Father, siya yung siya pa yung plano ng ating kaligtasan at ito ay ni-implement ng anak at ang banal na Espiritu ang nag-a-apply. Kaya yung banal na Espiritu ngayon nasa atin. Refuse to believe the Bible is God's, is Word. Na-illustrate ko na po yan. Na yung Marcionism, Marcio founded by Sinope. Meaning, Gnostic movement of the 2nd and 3rd century AD that rejected the Old Testament. Kaya yun yung danger dyan, mga kapatid. Kaya ingat lang po tayo. At pangatlo po, no, avoid is people. Na kaya ibig sabihin yung avoid is people, na kailangan po ay kuminsan tayo po, pag sinabing Christian, umiiwas sila. Bakit sila umiiwas? Dahil ayaw nilang marinig ang katotohanan. Ayaw nilang makasama mga taong mga banal. Na mayroong banal na espiritu. Kaya baka sa atin, no, the saved by grace alone. Di ba? The saved by grace alone, through faith in Christ alone. According to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9.
Kaya, at pangalawa po ay delight. Delight in the worldliness. Ito po yung mga natutuwa at nalulugod kung ano yung kalakalan, kung ano yung lifestyle ng mundo. Kaya ito po maliwanag na makikita natin na mayroong sugar coating. Ang salitang sugar coating ay para lang tayo kahit nagkakasala ka, ayaw nilang tatalakayin ang kasalanan, kailangan pairanin ang pag-ibig. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos hindi naman nawawala yan. Nasa Diyos na yan eh. Puro isipin natin, ng Diyos, ang kanyang karakter ay righteous and just. Siya ay matuwid at makatuwiran na Diyos. Bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, pag tayo nakakasala, tayo po ay pinarurusahan ng Diyos, tama? Pero doon sa kanila ay yung hindi ka pinapakilala ni pastor, nagtampo ka, dito ka. Dito tayo magre-recharge, dito tayo magre-refresh. Kaya maraming mga, tabi-tabi lang ha. Tabi-tabi lang po kung nasasaktan ko ang inyong damdamin. O kaya nare-remind po tayo. Pero ito po yung katotohanan. No, dito po ay ang isang anak ng Diyos, hindi siya natutuwa sa kasalanan, tama? Mas nagagalak siya pag siya ay nakagawa ng mabuti at ng tama. Bakit? Sapagkat meron siyang bahid ng banal na espiritu sa kanyang puso. Ayon ng banal na espiritu na tayo ay ipapractice natin yung makamundong mga gawain. Kaya ito po ay nakikita natin sa ating panahon na yung delight in the worldliness, meaning that is work in the flesh. Letter A. Number 5, yung make light in sin. Ito po yung nakikita natin sa mga taong na nagsasabi na sila'y Kristiyano, puro namumuhay sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayo. Sabi nga, hindi lahat na pumapasok sa loob ng iglesia ay sila ay totoong sumasamba sa Panginoon. Ang totoong sumasamba at ang totoong naglilingkod sa Panginoon, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung kanyang ginagawa. Kaya dito po, si Apostol John ay nire-remind niya po tayo sa ating panahon na kung kiniklaim natin na tayo ay natumanggap na sa Panginoon, kung kiniklaim natin na tayo ay nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang banal na espiritu, dahil sabi niya, kung nasa inyo ang banal na espiritu, ay kaya niyong paglabanan ang mga bagay na nasa inyong paligid, yung mga bagay na sa sanglibutan, upang gawin ninyo ang mga bagay ayon sa kalooban ng ating Diyos. Pangalawa po, nasabi niya, kayo'y sa Diyos mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa sanglibutan. Pangalawa po, who is He? That is in us, Holy Spirit. Siya ay nasa ating puso. Kung ang banal na espiritu ay nananahan sa ating puso ayon sa 1 John chapter 4 verse 12 and 13, nasabi diyan, Noma, at sabi niya sa 13, 12 and 13, no man hath sent God at any time. If we love one another, walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. If you love one another, God dwelleth in us. Sabi niya, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, in He in us, because He hath given us of His Spirit. Kaya sabi po diyan, sino man na hindi nakakita kailanman sa Diyos, tama? Kung tayo'y mga ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. Kaya walang dahilan para kamumuyan natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Walang dahilan para
para magsiself-pity tayo. Sapagkat kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, ay ating ipapractice yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kailanman wala nakakita sa Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin para ibigin natin yung mga tao hindi kaibig-ibig para sa Panginoon. Di ba? Mayroong mga ganun eh. Ito na lang yung ibigin ko kasi siya yung laging nagdadala ng ulam. Siya na lang, ito lang yung ibigin ko. Ito yung gusto kong samahan kasi lagi kami magkasama sa hirap at okay naman din po yan. Pero dapat po natin yung ating pag-ibig ay pangkalahatan. Yung malawak, malalim, na walang kinikilingan. Dahil sa Panginoon. Kung tutusin lang, ay wala naman tayong kakayang magmahal eh. Kasi bakit? Dahil tayo po ay mahina, marupok dahil sa kasalanan. Pero dahil sa banal na Espiritu na sinugo ng Diyos, binigyan niya tayo ng kakayahan. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng lakas ng loob para matutunan natin yung mga bagay na hindi natin napapraktis. Kundi matutunan natin yung mga bagay, natanggapin ang mga bagay para sa kaibubuti ng ating pananampalataya at ng ating buhay at ng ating relasyon sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod na mayroong pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi nga dyan, who is He that is in us? The Holy Spirit, that God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Number one, the spirit of wisdom versus confusion. The spirit of wisdom versus confusion. Yung confusion, ito po nako-confuse tayo, false religion. Kaya ang iba, pag medyo nagtampo sa mensahe, tabi-tabi lang ha. Madaling mag-skip, di ba? Madaling umalis. Pero kung kiniklim natin na tayo ay mayroong banal na Espiritu, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, yun ang kalooban ng Diyos. Kasi doon niya tayo gagamitin eh. Doon niya pararamihin yung ating mga talent, yung ating mga skill para maging daluyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Hindi solution yung tayo po ay mamili ng mga iba't ibang denomination. Ang mahalaga, kung saan tayo inilagay ng Panginoon, kung saan tayo iniligtas ng Panginoon, yon, doon dapat nating i-develop yung ating pagiging loyalty. Pag naging loyal tayo sa church, loyal tayo sa Diyos. Dahil tapat tayo sa Panginoon, tapat din tayo sa church. Na kanyang pinaglingkuran. Yung spirit of wisdom. Kaya kung andyan yung spirit of wisdom, may kakayan tayong gumawa ng tama at mabuti. Ma-refuse natin yung false religion, ma-refuse natin yung deny Trinity, at ma-refuse natin yung deity of Christ, yung kanyang pagka-Diyos. No, si Kristo ay nakatawang tao, ang kanyang pagka-Diyos nandyan 100%. 100%. Kaya dito po ay makikita natin salvation by grace alone. Through faith in Christ alone. Pangalawa, the spirit of truth versus error. The spirit of truth versus error, meaning false doctrine. Pangatlo, the spirit of power versus helpless. Yung helpless under bondage. The law, legalistic approach. Kaya, ito po yung, kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, the Spirit of truth, the Spirit of power, siya lang ang may kakayahan para labanan, yung, para ma-overcome yung mga error. At meron tayong kakayahan ma-overcome yung pagkaalipin ng mga traditional belief or practices na kinagisnan natin during the time. At panglima po, tama ba? Panglima o pang-apat? The spirit of holiness versus work of the flesh. Yan.
tayo po ay niligtas na ng Diyos. Tayo po, no, sa panahon tayo niligtas ng Panginoon, yung righteousness of Christ ay kanyang ibinihis sa atin. Di ba sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung di ako nagkakamali, sabi niya doon na sino man na kay Kristo siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila yung tawag na iyong mga bagay. Ibig sabihin, hindi na ikaw, hindi na yung old nature ang iyong ipinamumuhay, kundi yung bagong nilalang. Ang ibig sabihin yung new relationship with God. Ikaw ay na kay Kristo, at ang kay Kristo ay nasa Diyos. At ang Diyos ay sumasa atin. Kaya dito po mga kapatid, ito po yung Spirit of Holiness. Hanggang ilang oras ba ako rito? Sino yung pinakamabang mag-preach sa mga invited new speaker? Siguro ako na yun. Pastor Gary, nature niya na yun. Hindi mo na mabago yun eh. Kasi habang tumatagal, yung talagang doon nag-entusiasm yung kanyang espiritu. Siguro pag maiksi yun, nagkakasakit yun. Kaya mayroong maiksi, mayroong mahaba. Pero tayo naman ay flexible, di ba? No, kaya naman natin yan, katabutin tayo ng madaling araw. Sapagkat salita naman ng Diyos yan. No? Na wala naman mawala sa atin, kundi ay binibless po tayo ng Panginoon. No, sabi nga, pag tayo na sa Panginoon, walang nasasayang na panahon. Di ba? Kapag tayo, pag-usapan natin salita ng Diyos, ay talagang nakapagbibigay bighani, nakapagbibigay lakas at sigla ng ating pananampalataya. Tama? No? Kaya kung may kliman yan o mahaba, basta para sa Panginoon, do it for the glory of God. No? Kasi tayo din naman ang ibibless ng ating Panginoon. Okay, pangatlo po. Pag sinabing pangatlo, ay magtatapos na si Pastor. Okay po, pangatlo, yan sa verse 4 po. Sa John chapter 4, verse 4. Nasaan niya, we are of God little children and have overcome them because greater is He that is in you than he that is in the world. Yung salita po dyan, greater is He, meaning referring to Christ. Yung how is He greater? Siya ang pinakadakila sa lahat. Sino? Si Kristo. Kaya hindi natin dapat maliitin, hindi dapat nating balawalain ang pagka-Diyos ng bugtong na anak ng Diyos. Kasi kung minsan, ito ay dinideny ng iba't ibang mga sikta. Alam niyo po kung ano po yung mga denomination na nagtuturo na ganon. Pero sa atin, na mga fundamental Baptist, alam natin na one God but three person. Isang Diyos na mayroong tatlong persona. Ibig sabihin sila equal sa kapangyarihan, equal sa pagka-Diyos, equal sa posisyon, at equal sa anumang bagay. Sapagkat kung saan nandoon ang isa, nandoon ang dalawa. Kung ito'y panahon ng Holy Spirit, nandoon din ang God the Father at ang God the Son. Kaya tayo po'y nasa panahon ngayon ng Holy Spirit. Kaya, ang banal na Espiritu ang nakaka-distinguish kung ano yung mga bagay na nararapat na tayo ay magbigay ng papuri para sa Panginoon. How is He greater? We can overcome. We can overcome by recognizing teachers, false prophet, and refusing to follow them. He who is He who is in you is the Holy Spirit. He who is in the world is the devil. According to 1 John chapter 5, verse 19, ibig po sabihin, kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, siya lang ang makapagbibigay
kaunawaan sa ating Christian life para ma-refuse natin yung katuruan ng sanglibutan. Number 1, as light is greater than darkness. Si Kristo po ang pinakadakila kaysa, di ba? Kaysa kadiliman o kaysa sanglibutan. Pangalawa, as light is greater than falsehood. Sa mga kabulaanan, sa mga huwad. Si Kristo ang katotohanan, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maliban sa Kanya, wala na. Kung mayroon mang ibang daan, falsehood na po yan. Pangatlo po, as the king is greater than subject. As the king is greater than subject. Kaya kung mayroon mang mga tao na parang ginudyos niya na ang kanyang leader, yung mga preacher, yung mga teacher na nagtuturo sa kanya, sa kanila. Pero dapat po nating ginudyos dapat yung Kristo na nagligtas sa atin na mula sa kasalanan. At ang banal na Espiritu ang magtuturo niyan sa atin na siya ang pinakadakila na dapat tayong sumasangguni. Yung magtiwala, maniwala, at magpapakumbaba. At pang-apat po, as the Creator is greater than creature. Siya ay tagapagligtas kaysa manglilika. Sa mga nilika. Yan, sa mga nilika. Kaya dito po makikita po natin mga kapatid, na sabi po dyan, the rising of the false teachers. Ito po ay reminders. Ito po ay pabala po sa atin para tayo po ay huwag madaya sa ating Christian life at sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Bilang pagtatapos ng mensahe ng salita ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong buksan ang 1 John chapter 2, verse 22 and 24. Tingnan po natin. Sa 1 John chapter 2, verse 22 and 24. Nakita na po si Emin? Yan, sa 1 John chapter 2, verse 22 and 24. Everybody? Okay, kung nakita na po, everybody begin. Sino ang sinungaling kundi ang tumanggi na si Jesus ang siyang Kristo? Ito ang Antikristo sa makatuwid ay ang mga tumatanggi sa Ama sa Anak. Ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Verse 24, the last verse, tungkol sa inyo ay mananahan sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyong yaong buhat ng pasimula ay siyang narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak at sa Ama. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iglesyang ito. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng karunungan, ng kapanatagan upang kami ay patuloy na magtiwala, umasa at magpapakumbaba sa pamagitan ng aming pong naririnig. Ang dalangin ng aming mga puso, pagpalain mo po ito sa iglesyang ito. Pagpalain mo po ito sa bawat pamilya na narito. Pagpalain mo po ito sa bawat individual na narito. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo po kaming nagabayan at pangunahan ng Banal na Espiritu upang aming magawa ang mga bagay na mabuti, ang tama ayon sa kaluwalhatian ng aming Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng mga activity, mga programa ng iglesyang ito at ang mga membro at ang lahat ng mga leaders, mga workers. Tulungan mo po sila, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng wisdom upang ang iyong mga salita ay kanilang paninindigan at ipamumuhay sa kanilang mga pangaraw-araw na buhay upang sila'y magiging pagpapala at madakila at maitaas si Kristo sa kanilang mga buhay. At ganon din po sa iglesyang ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa aming pong buhay. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you po. Makapuna po ang lahat. Thank you.
Let us song our response song, Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Remain standing for the reading of Scripture. This is the word of God from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the Scripture. Maaari na po kayong umupo. Tayo po'y manalangin. Mahal namin Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito, sa mga biyaya na binigay mo po sa amin araw-araw. Panginoon, nais namin ialay itong our tithes and offerings, Lord. Please accept our offer. Ito'y ikabubuti sa aming simbahan, makatulong sa aming simbahan. Open your windows in heaven, Lord, and shower your grace to us. And bless us sa lahat naming mga gagawain sa simbahan ito. Itong lahat, Lord, aming pinasalamatan, pinapalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang nagre-ready po ang bawat isa, maaari na lamang pong ipasa ang ating tithes and offering. Uy, cut mo. Ikaw na bahala. Putikin mo. Good morning. Okay, habang nagre-ready po ang ating praise and worship team, we invite everyone na sumabay po tayo sa ating pag-awit. Ito po ay ating closing song. Ibuhos na po natin ang pag-awit sa ating Panginoon sa pagtatapos ng pagsambang ito. As we go into the world, let us not be among the false teacher of this age. May God be reflected in our lives as His testimony, and let us be the proof that we are ready to surrender everything to Him. And let us sing our closing song, Send Me. Tumayo po kayo. I will go, send me. I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, send me. I will go, send me. I will go
Christ is Lord. Kantayin po ulit natin. Send me. Send me. I will go. Send me. I will go. To the city. To this nation. And to the nations of the world. Send me. Send me. I will go. Send me. I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. I stand before you pleading from my heart that by your Spirit you would set me apart to bring good news and liberty, to see this nation on its knees. Send me, I will go. Send me, I will go to this city and to this nation and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is our Lord. I cry out for every family. You'd open blind eyes and set people free. That as a nation we would turn back to you and see revivals with this land. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send
natin, I will proclaim the truth. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. Let's pray. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this wonderful afternoon you've given us, O God. Salamat, Panginoon, sa patapos na gawain. Salamat, Panginoon, mag-isang mensahe. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging matatag despite of the rising of the false teachers, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayong magpatnubay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Kami patuloy na humahawak sa inyong pangako na kung meron niyang dalawa o higit pa na nagtipon sa inyong pangalan, Panginoon, ay kayo nasa kalagitnaan na Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, kayo mag-bless sa amin sa samasamantalang paghiwa-hiwalay. Kayo patuloy na mag-ingat sa amin, magbalik sa amin sa susunod na gawain, maging mga kapatiran na hindi namin nakasama, Lord. Patuloy, Lord, na kayo magpaalala sa amin ng kahalagahan ng pananambahan sa araw ng linggo. Pinabalik namin papurit pa sa salamat. Ito po aming sinasamot, pinapanalangin sa matamis na pangalan ng Jesus na may tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon doon sa makapag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Kristo nating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. Praise Lord, be your God and high. Praise the Lord, find us faithful every day, going, Diyan po nakatatapos ang ating gawain sa umagang ito.